Sorry, tagisin namin. Sila. Ayan. Okay. Kanina po, kaya po ako napunta dyan agad. Ah, takot po talaga ako sa palaka. Ngayon, okay na nandito ako. May nagganon, papunta sa akin. Kaya po ako napatayo. Anyway, sa palaka lang ako takot, sa demonyo hindi po. Well, I'm glad to be in our home church. And salamat po sa mga kapatid ko, Pastor Bus, Pastor Ruth, Pastor Melan, that they allowed me to share. Kahit naman po hindi, I'm really glad to be always at home with you. Amen. Pero, I'm just gonna share a little bit that is so important para mangyari yung mga prophetic na nirelease po ng ating kapatid na Sister Kenny. Amen? Mananalangin muna tayo para ihanda ng Diyos yung ating puso. Come on, touch your heart and say, Lord, I'm willing to listen. I'm opening my heart. Give me revelation. Personal revelation of your word this morning. Salamat po, Diyos. Thank you for your presence. Thank you that you're always here. Accepting our praise, accepting our worship, our offerings, oh God, even, Lord, our weakness and our plea. We pray this in Jesus' name. Everybody say amen. Amen! Praise the Lord. Makakaupo tayo sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Open your Bible to 1 Corinthians chapter 10. Okay. Are we ready? Amen? Grabe, powerful. Multiple services. Dadalhin yung mga nasa byway, sa mga gilid, na dyan. Ang dami, milyon po ang tao sa Parañaque. Salamat na lang may mga katuwang tayo mga churches. Pero syempre, hindi tayo magpapahuli kung para lang sa pagpuno sa kingdom ng Diyos. Like last Friday, ang ating discipleship, our first obligation is to preach the Word of God. Amen? At salamat po sa mga mas mababa. Pag sa taas naman, mas mataas. Salamat po. Pasensya na po kayo. Ayan. Thank you. Alright. Thank you po. Praise God. Ito sakto sa akin. Alright. Salamat po. So, just a little bit important, napaka-importante mensahe para po sa ating lahat. Na nandito, nagli-lead ng church. Sino rito ang manggagawa ng Panginoon? Sino rito born again talaga? Wow. Sino mga leaders ng church na to? Hindi pa born again? Huwag kayo mahiya. Patatanggapin ko kayo. Taas ang hindi pa born again at gustong tanggapin si Jesus. Come on. Tayo kayo at magpe-pray tayo sandali. Come on. Lahat ng gustong tanggapin si Jesus Christ, tayo kayo sa pwesto ninyo and we're gonna pray for you. Let Jesus come into your heart. First time, second time, hindi pa talaga gusto ko talaga maranasan ng Diyos. Gusto ko maranasan ng Banal na Espiritu. Kung nandiyan ka, tayo ka. I'm gonna pray right now. Yan. Pastor Bus, can you lead them? Wow, thank you Lord. Palapakan natin ng Panginoon sa buhay ng mga... Sige, sino pa? Sino pa yung maglalakas ng loob? Gusto ko makasama ang Panginoon sa aking buhay every day. Come on, you stand up and we're gonna pray and receive the Lord Jesus. Amen. Sige po. Yan po sila. Sa lahat ng mga bago, at yan, praise the Lord, meron pang tumatayo. You're accepting not a church or a religion, but you're accepting Jesus Christ as your personal Savior. So sa oras po na ito, can we just lay our hands on them? And sa lahat po ng mga bago na yan, just raise your hands and close your eyes. Panalangin niyo po itong panalangin na ito. Mula sa puso niyo, sabihin niyo, Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa araw na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Ikaw ang maging Panginoon at Hari ko. Salamat sa kapatawaran, sa kalinis ang aking tinanggap.
Mula sa araw na ito, ikaw na po ang maging Diyos ng aking buhay. Salamat sa pag-ibig mo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Congratulations po sa inyo. Wow! Yung mga nasa tabi nila, congratulate yung welcome to the Amen. family. Wait, please, pakikamayan po sila. Hallelujah. Family of the Lord. Amen. Ngayon po para sa atin, ang mensaheng ito, open your Bible sa 1 Corinthians chapter 10. A warning from Israel's past. 1 Corinthians 10 from 1 hanggang 13. Pero hihimay-himayin na po natin ito. Ready? Now, I want you to know, brothers, that our fathers were all under the cloud, all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. So dito po makikita natin na may sinulat si Pablo para sa ating mga nasa huling panahon. Mga niligtas ni Lord mula sa maraming pamumuhay o mahinang pamumuhay o buhay na walang pagkakilala sa Diyos, tayo ay binago ng Panginoon. Tayo ay may patotoo na tayo ay binago niya. Tanong mo sa katabi mo, meron ka bang patotoo? Meron. Kung wala ka, hingi ka kay Lord, meron ako patotoo. Dati akong ganito. Amen? Dati akong bakla. Ngayon ako ay lalaki na. Ayan. Dati akong chismosa, marites. Ngayon, newscaster na. Evangelist na. Dati po akong matatakutin sa palaka. Hanggang ngayon. Dati masama ako ng loob, 10 years na sa asawa ko o sa pamilya ko, pero ngayon pinagaling na ako ni Lord. Sino may mga ganun patotoo? Tama? Amen. Dati marumi ang aking isip. Pero ngayon, praise God, malinis na po ang aking puso't isip. Meron tayong patotoo mula sa Egypt, mula sa world, mula sa dati nating buhay. Amen. Ang sabi nito, katulad nila, they passed the same cloud, the same sea, and they were all baptized. Tayo ay nabautismohan. Sino nabautismohan na rito sa water? O huwag kayo mag-alala, hindi ngayon. Kasi baka bigla na naman kayong bautismohan dito. Pero lahat po sa totoo lang, lahat pa na hindi pa nabaptize sa water, taas ang kamay. Magpapa-schedule po ang ating Pastor Bus para sa inyo. Amen. Sabi ng Bible, if you will believe and baptized, you will be saved. Importante po talagang ma-declare nyo na ako ay bago na kay Kristo. Ngayon, eto, sino may nabautismuhan na? Praise God. At ang sabi nito, yung mga taga-Israelites ay sabay-sabay pagdaan nila sa Red Sea, it is their baptism, their water baptism. They have the same cloud, the same sea, they were all baptized. They all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink. Grabe. Pare-pareho tayo na kinakain na Word of God every Sunday, every Wednesday, every Friday. Amen? Pinapakain tayo ng Word of God ng ating mga pastor. Pare-pareho. Pero nagtataka ka ba? Ba't hindi pare-pareho ang paglago? Pero lahat sila pare-pareho na kinain ng Word of God. For they drank from the same spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Grabe, noon pa man, nandun na si Kristo. Noon pa man, nandun na ang Panginoon kasama nila at kasama din natin. Ang Panginoon, you are never alone. When you receive Jesus Christ, He is always with you everywhere you go. Amen? And then, but God, ito na, was not pleased with most of them, hindi man lahat, but with most of them. For they were struck down in the wilderness. Ito po ang mensahe. Pare-pareho naman tayo na kinakain spiritual food. Word of God.
napupuspos, nag-altar call, pare-pareho tayong maawit, kumakanta, sumasayaw. Tama? Pare-pareho ng gawain, wala namang kakaibang gawain yung iba. Pero ang sabi rito, most of them, hindi nalulugod ang Panginoon. Hindi pala porkit nagsisimba ka, kumakain ka ng Word of God, sumasayaw ka, kumakanta ka, nalulugod ang Panginoon. Paano nalamang hindi nalulugod ang Diyos sa kanila? Sa marami sa kanila? Sapagkat sila ay namatay sa wilderness. Sa ilang. Pinangako ng Diyos sa kanila na dadaling ko kayo sa promised land. Pero most of them ay namatay, hindi umabot sa promised land. Hindi natanggap ang pangako. Why? Sapagkat, eto na ngayon, bakit kaya hindi natuwa ang Diyos sa kanila? Now, these things become example for us so that we will not, eto na, we will not desire evil things as they did. Yung born again ka na, pero yung tanong, yung puso mo, ano pa ba ang desire niyan? Ha? Kahit pala nakakilala ka sa salita ng Panginoon, kahit nakasama ka pang niligtas, pero tanong ko, kumusta ang puso mo? Kumusta ang desire ng iyong heart? Dapat po pag Christian ka na, alam mo na papunta tayo ng langit at sinasabi ng mundong ito ay hindi natin tahanan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Tapos ito pa rin ang desire mo? Di mag-altar call ka, Lord, pengi pong bagong cellphone. Di masama, pero ganun pa rin. Lord, tama? Sana abutan ko yung telenovela, sana hindi matagal mag-preach si Pastora. Sabi rito, now these things become example for them so that we will not desire evil things as they did. Don't become idolaters as some of them were, as it is written, eto na, the people sat down to eat and drink and got up to play. Yan na po ang problema ngayon. Tinignan ko yung dictionary, anong yung idolaters? Hindi lang ito pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga imahe. Hindi lang ito. Idolaters is anything. Career, relasyon, sarili, hobby, na mas mahalaga pa kaysa sa Diyos. Ulitin natin. Anumang bagay, career, relasyon, personal intention, trabaho, na laging mas mahalaga kaysa sa Diyos ay Diyos-Diyosan. Modern idolatry, ganyan. Pastor, hindi muna pa ako magsisimba kasi may outing ang company. Pwede ko ba i-preach to, Pastor? Okay lang? Okay lang ba? Okay. Mahal ko kayo, kapatid ko kayo kay Lord. Amen? Pastor, masama ang loob ko, kaya po mga 3 Bible study hindi ko pupuntahan. Idolaters. Sabi, these people, they eat, they drink, and they got up to play. Madalas yung marinig yan yung play church. Yung simbahan, kunyari lang. Umaawit, pero yung puso malayo sa Diyos. Hello? Hindi makasamba pag bago yung kanta. Pag bago yung kanta, ano ba yan? Hindi yung, gusto ko yung favorite ko. Hello? Idolaters, nandyan, pero mas mahalaga ang maraming bagay kaysa talaga sa Panginoon. Kaya hindi makapaglingkod eh. I-assign mo. Sasabihin mo, punta ka sa ganitong community. Punta ka dito sa ganitong street. Naku, pastor. Di ba? May ayoko doon. Pwede ba sa mas, hello, malapit sa bahay ko. Hello. Idolaters.
Marami sa kanila kaya namatay sa ilang sapagkat sila ay mas mahalaga ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Tanong mo sa katabi mo, ano yung mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos? Hindi ka mautusan, hindi ka makasali. Hanggang simba ka na lang ng linggo. Bakit? Kasi pastor, magbabayad kami ng bahay. Kasi alam mo naman, kakain pa kami. Kasi magbabayad kami ng bills. Sayang. Ano sabi ng Bible? Ang lahat na nag-aalala dyan, hindi kilala si Lord. Sapagkat alam ng Diyos na dapat kang kumain, dapat kang uminom, dapat kang magbayad ng bills. At sabi, God will provide. Amen? Mas mahalaga pa ang pasyal. Sino yung ganyan? Kahit may gawain, pastor, alam mo, pasensya na po, may pasyal kami. Hindi makapag-pray na maayos. Kasi, manonood ng TV, so magpe-pray. Hindi maintindihan kung magpe-pray talaga siya, manonood siya ng TV. Hello? And God is not pleased with that kind of faith. Kaya during their journey, going to the promised land, hindi nila natanggap. May pangako ang Diyos sa iyo eh. Hindi bagong lupa, bagong buhay. Ano buhay na ganap? Ang sabi ng Bible, at kasiya-siya. Ba't sabi mo, pastor, kung ilan naging born again ako, saka naging parang magulo lalo ang buhay ko. Hindi ko na magawa yung gusto ko. Pero hindi yun ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, buhay na ganap at kasiya-siya. Ba't hindi kasiya-siya? Bakit hindi ganap? Bakit? Kasi halfway ka rin eh. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung sinasabihan. Sige, magbiruan tayo. Sabi mo, ikaw yun, Hello! Oo. Kaya sa wilderness, alam yung wilderness, yun yung papunta sa promised land eh. Dadaanan talaga eh. Pero doon sa kalagitnaan na yun, doon sila sayang, nawala sayang. Hindi pa ganap, hindi pa maganda, hindi pa lubusan nakikita si Kristo, hindi mo pa lubusan nararanasan yung miracle. Laging halfway ang nararanasan mo sa Diyos. Kasi you're just playing church. Sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Pag praise, inaabangan mo yung worship. Pag worship, imbes na mag-worship, inaabangan yung welcome. Pag welcome, wala talaga dun yung isip. Habang nagwo-word of God, inaabangan naman yung closing prayer. Uwing-uwi. Sana sandali lang yung service. Pero makikita mo nagtambay dyan, 30 minutes na nakikipagkwentuhan. Diba? Sana mabilis. 1 oras ka na dyan. Dinaldalan mo na lang lahat. Hello? Sabi niya dyan, let us not commit sexual immorality as some of them did, and in a single day, 23,000 people fell dead. Alam mo minsan, hindi ako naniniwala 23,000 ang nag-sexual immorality. Siguro hindi naman. Pero 23,000 ang namatay. Yung gagawin mo, pwede ka pa makapahamak ng iba. Yan ang ibig sabihin lang yan. Yung gagawin mong kasalanan, marami matitisod. Dahil sa'yo. Magsisimba na yung asawa mo, inaway mo, ayun, 2 kayo na sa bahay. Tama. Pero mamaya, 2 kayo namamalengke sa SM. Naku, kurutin mo nga yung katabi mo. Kung kailan tapos na yung service, saka kayo magbabate. Tapos mamamasyal. Hello?
Kung kailang service, saka magtatalo. Diyos ko, sa buong mundo, pare-pareho lang talaga tao. Kaya nga naisulat to, Israelita to, hindi mo Pilipino to eh. Bakit pareho natin? Hello! I-assign ka ng boss mo, pero kung kailan may gawain, kung kailan may wala, oo ka lang ng oo. Alam niyo po, nag-aaral pa ako ng college. Hindi ako, sa kapurihan ni Lord, hindi ako pwedeng, diyan ako nagtapos sa Olivares eh. Nag-e-exam ako lang mag-isa sa office ng dean. Kasi bakit? Yung examination, araw ng practice. Sabi ko, ma'am, hindi po makakapag-exam. College ako ha. Kasi may practice kami niyan. Eh, ano gagawin ko sa'yo? Sa inyo, diyan na lang ako mag-exam mag-isa sa dean's office. Eh, dahil naniniwala sila, hindi ko bibigay yung test kasi born again ako. Nag-exam ako mag-isa. Yung mga mascom, 2 o'clock, yung aming history. Ako mag-isa, puro nursing classmate ko, alas 6 na umaga. Bakit? Kasi may simba eh. Sabi nila, ba't iba uniform mo? Lahat kami puti, ikaw lang iba. Eh, mascom po ako eh. Eh, ba't nandito ka eh? Yung oras namin, tatamaan yung church eh. Ano sabi ng din ko? Magpapastor ka ba? Ba't ganyan ka? Opo. Nakatapos ka ba? Nakatapos ako. Sa awa ng Diyos, natapos ako. Hindi naman, alam niya, pagtapos ko mag-college, sabi ko, Lord, sa'yo lang ako maglilingkod, bahala ka na sa akin. Maganda naman ang ginawa ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Hindi ko sinasabing lahat kayo magpastor. Pero ibig ko lang sabihin, huwag niyong ihuli ang Diyos. Bagkus sa trabaho niyo, isama niyo ang Diyos. Amen? Doon kayo mag-share. Doon kayo magpakabait. Hindi pag nasa church mabait, pag nasa sa trabaho. Hello. So sabi rito, verse 9, let us not test Christ as some of them did and were destroyed by snake. Binasa ko to eh. Ano ba to? But they test Christ? Nandun ba talaga si Christ nung panahon na yun? Yes. And then I read it in Numbers chapter 16. Alam mo bakit? Di ba may kinakain silang mana every day? May mana umuulan, yung pagkain ng mga angel. Alam mo, sabi nila, ano ba naman dito? Walang tubig, walang tinapay, puro na lang, walang kwentang pagkain na yan. Alam nyo, sabi doon, nagpalabas si Lord ng mga snake at pinatay halos sila. Alam mo yung, ano ba naman yan? Ayan, sige, huwag ka nang magreklamo na nagreklamo. Kasi si Christ ang bread of life. In that time, they are eating Christ. The bread of life. Pero ano sabi naman ng kwentang food na yan? Hello? Ano pa naman yung preaching na yan? Lagi na lang ganyan, patama. Hindi nagpapatama, sa'yo talaga to. Ikaw talaga yung kinakausap ko eh. Hindi yung katabi mo, ikaw. Buti pa yung podcast ni ganun. Buti pa si ganun pastor. Hello. Sana iba na lang, ibang bread. No! Ano sabi dyan? Nagpalabas si Lord ng snake tapos pinatay sila. Alam niyo ba yon? Minsan nagkakaroon ka ng mga kakaibang mga problema, hindi mo naman dapat problema. Oo. Bakit? Karereklamo mo. Pinapakain ka na ni Lord. Adobo, wala bang kaldereta? Bigyan ng kaldereta, naku, ayoko naman niya masyadong oily. Pwede ba namang adobong sitaw? Magulo ka talaga kausap. Reklamo ka ng reklamo. Sabi mo sa katabi mo, wag reklamo ng reklamo. Wag! Gusto ng Diyos, you just walk in the journey of life, satisfied, contented, and have joy. Amen? Tsaka kung nandiyan katabi may asawa mo, yan na yan, huwag ka na nare-reklamo.
Huwag mo na kino-compare yung asawa mo sa commercial dyan sa TV. Nor should we complain as some of them did and were killed by the destroyer. Kailan nangyari to? Nung meron si Kore, 3 yan eh. 3 leader. Nasabi nila, Moses, ikaw lang bang kinakausap ng Diyos? This one. Kami din kinakausap ng Diyos. This is it. At the destroyer came. So sa church na to, wala namang ganun. Tama? Pastor, ako din naman kinakausap nila. Pastor, boss, ako din. May uutos sa'yo, hindi na pang-uusap ni Lord sa akin, Pastor. Hindi, ganun din yan eh. Yung may sinabi sa yung pastor mo, tapos sasabihin mo, hindi na pang-uusap sa akin ni Lord, pray ko pa yan, Pastor. Ano sabi? Lahat sila actually papatayin na ni Lord that time. Kung hindi lang nagmadali si Aaron at Moses, naggawa ng incest, Lord, maabag ka, wag mo kami i-destroy. Lahat. Kaya pag meron sinabi ritong salita ng Diyos, o prophecy sa'yo, o utos sa'yo, wag ka nang makontra. Amen? Sinabi sa'yo, nak, maganda, ikaw ay sasali sa worship team. Hindi, Pastor, hindi na pangungusap ni Lord sa akin eh. Doon daw ako sa host team. Siguro wala dito, no? Kasi tahimik kayo eh. Makamababait lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi kanina nag-react kayo, ngayon hindi. Parang, ay, hindi kami ganyan. Praise God, tama? Kung ano yung sabihin ng leadership namin, yung kami. Amen? And I'm glad na gano'n naman ng JTG. Amen? Talagang nakikinig tayo sa ating pastor, nakikinig tayo sa Word of God, hindi tayo, ako rin, kinakausap ni Lord, no. Walang ganun sa atin. Or else, all will die. Amen? Praise God. At sabi dito, verse 11. Now, ito na, these things happened to them as examples. O sabi mo, nangyari yan para maging halimbawa. And they were written as a warning. Wow! Mahal talaga tayo ni Lord. Ayaw niya matulad tayo ng ganun. Gusto niya makarating tayo sa promised land. Gusto ng Diyos makarating tayo sa magandang buhay na hinandaan ng Diyos sa atin. Makarating tayo sa destiny, makarating tayo sa pinapangarap nating buhay na pangako ng Diyos. Hindi isang kaig, isang tuka. Hindi kung di ka magpapawis, di ka kakain. Ayaw natin yun kasi kilala natin ang Diyos. Mabuti siya. Sabi ng Panginoon, di ba? Unless the Lord builds the house, his builders labor in vain. But sabi niya, I give sleep to the one I love. Alam mo yun, hindi ka natatakot. Alam mo bukas pakainin ka ng Panginoon. Alam mo bukas maayos ang buhay mo. Hindi yung pastor, alam mo naman, pag hindi ako nagtrabaho, patay na kaming lahat. Ayaw na natin yun. Sabi mo sa katabi mo, ayoko na ng ganyang buhay. Ayoko na. Amen? Natakot ka sa katapusan ng buwan. Ayaw na natin yan. Sabi niya, so this is written so that it will become our example and warning. Tanong mo sa katabi mo, tulog ka pa rin ba? Ano ba? Una pa rin ba ang trabaho kaysa sa Diyos? Una pa rin ba ang asawa kaysa sa Diyos? Pastor, hindi ako makakapag-tithes, ayaw ni sweetheart. Pero pa nag-away kayo, kunin mo lahat ng pera. Ano yun? Hello? It is a warning for us on whom the ends of the age has come. Sa atin yan. Ito yung sulat para sa ating lahat. Para sa huling panahon. Para sa panahon natin. Anong pinipis ni Pastora ngayong umagang ito? Ayoko makatulad tayong lahat sa Israelite. Mahal ng Diyos, niligtas ng Diyos, pero sa kalagitnaan ng kanilang pamumuhay Kristiyano, hindi nila naranasan ang tunay na hinanda ng Diyos sa kanila.
na backslide pa, na stumble pa, namatay pa. Ayaw natin yon. Sapagkat may naghahandang pangako. May naghahandang buhay. Ano lang gagawin mo? Unahin mo siya. Huwag kang maglaro ng church. Pag kanta-kanta talaga, bigay mo todo mo. Amen? Pag sayo ka kay Lord lang talaga, hindi papuri sa'yo. Pag may nililid kang tao, hindi mo sila tao, tao sila ng Diyos. You lead with humility. And bilang example, amen? At kahit nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, priority mo si God. Be the best in the school for the Lord Jesus. Be the best in work because of Jesus Christ. Amen? And never compromise. So, ang sabi nito, paano, pastor, kung dumating talaga ako sa pagsubok na yan? Ang sabi nito, so, whoever thinks he stand must be careful not to fall. No temptation has overtaken you except what is common to humanity. God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, He will also provide a way of escape so that you are able to bear it. Kung dumaan ka man sa pagsubok, dadaan ka eh. Sa idolatry, sabi mo, choose Christ. Dadaan ka sa reklamo. Sa buhay na meron ka. Ba't iba, hindi katulad na kanila, huwag ka magreklamo. Temptation is real talaga. Temptation magrebelde. Temptation na magreklamo. Temptation na unahin ng iba kaysa kay Lord. Temptation na mag-play lang, kunyari lang. Wala lang magawa kaya nasa church. Hahanapin talaga ni pastor kaya lang nandito. Hello? Pero hindi real, hindi totoo. Yung temptation na yan, sabihin mo sa katabi mo, dadaan na nating lahat. Pero sabi, God is faithful. Amen? Na iingatan ka, magbibigay si Lord ng way to escape. Ibig sabihin, magbibigay siya ng daan para magtagumpay ka. Amen? Nakayanin mo yan at mapagtagumpayan mo yan. Amen? Kung naalala ko lang yung kwento, sabi nung taga Bulacan, alam na natin to, yung isang babae, sabi nung tatay, pag nagsimba ka, kinuha yung baril. Pabarilin kita. Sabi gano'n. Takot yung babae. Pero sabi niya, pag binaril mo ako, pupunta ako ng langit. Pag hindi mo ako binaril, pupunta ako sa church. So, namili siya kung makakabalik o hindi. Hindi na lang niya binaril. Tayo minsan, tinititigan pa lang na asawa natin, pasyal naman tayo ngayon. Tawag ka na lang kay Pastor Bus. Kay leader, kay Pastor Amela, o kay Pastor Ruth. Hindi tayo makakasupport. Wag. Sabi mo, wag kang papadate sa tukso. Yung tithes na, wow. Yung tithes natin ngayon, hatiin mo naman. May enrollment. Sabi mo sa kata mo, huy, tumigil ka. Baka magpadala si Lord ng snake dyan. Alam mo yon, di ba? It will bite you, mga problemang hindi mo naman dapat meron ka, hindi dapat. Amen? Pag natetempt tayo, na huwag mag-ikapo. In Jesus' name, let the Lord, be faithful to the Lord. Alam niyo, ikapo, pinaka-list yan. Start pa lang yan eh. Kasi everything belongs to God. If everything belongs to God, ba't ka natatakot magbigay sa Diyos? Kung sinabi ng Diyos sa akin yan, sasabihin ko sa inyo, kung sabi ni Lord sa akin, kung sa akin pala galing lahat ng meron ka, bakit ka natatakot maghandog sa akin? Nahiya ako sa Diyos. Alam mo yung mamimili ka, ano bang offering dito madalas? Kung 50, 100, o 150. Namimili ka, minimum 1,050. Naku, 1,000 o 100. Ano kukunin mo?
Wala makasagot. Ha? Wala nakasagot. You know, it happens to me. I have 10,000 yen and 1,000 yen. And I'm in a different prefecture. I have to draw. I have to have a gas. And I have to have ETC, you know, yung parang magpapas, toll gate. And then I have only two kinds of money in my wallet. 10,000 yen and 1,000 yen. And of course, I get the 1,000. I mean, and nasa ibang lugar pa ako nito ha, 4 hours drive to. So, ang afraid ko doon, yung takot ko doon, yung wala kaming panggas, ETC, ganyan. So, I'm afraid. So, I get the 1,000. And then the Lord told me, if everything you have comes from me, why are you afraid to give an offering from me? Oh! Natakot ako sa Diyos. Binalik ko yung 1,000, kinuha ko yung 10,000. Totoo yan. At mula nun, tuwing naiiwan yung dalawa, di na ako nag-aalala. Every time it's happened, I get the 10,000. I don't care. Nakuwi naman ako eh. Buhay pa ako. Ba't ka nag-aalala kung sa Diyos galing lahat? Tapos tights lang nag-aalala ka pa, sa Diyos nga yan. Okay, mula ngayon, mga born again, lalo na sa uling panahon na to, napataas ng pataas ang bilihin, pahirap ng buhay, isecure mo ang sarili mo by tithing. Why? Sabi ni Lord, if you give your tithes, I will rebuke the devourer, I will protect you. Amen? And then give an offering to God that you love Him. Yung the best you can. Huwag mo pa pangako yung next year. Hindi mo alam kung buhay ka pa nun. Yung ngayon. Sabi mo, yung ngayon. Hindi, Lord, next time. Walang next time, now. Amen? So I challenge you this morning. Let us not play church. So that we can experience the whole plan of the Lord. At kung dadaan ka sa tukso, unahin mo ba ang Diyos o siya? Kapatid, unahin mo ang Diyos. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kung nasaktan po kayo sa mensahe,